This is the first time na nagdaos tayo ng natawag nating youth service. No, hindi siya karaniwan doon sa mga youth fellowship na ginagawa natin, which is usually tayo ay nagkakaroon ng mga games, no, pasyalan. So this youth service today is very unique kasi isa siyang klase ng pananambahan na ginawa para lamang sa mga kabataan. Well, nice nating i-welcome yung ating mga bisita from the wonderful place of Wenceslao. Bagamat nakakasama natin sila sa ibang mga gawain, is very special na makasama namin kayo sa ganitong klase ng okasyon. So we will be doing this every 3 months at kung loloobin ng Panginoon, tayo ay makapag-invite. Actually, kami ay naghanda ng pagkain for 60 people or 60 persons, no? So wala man tayong 30 dito ngayon. So yung iba pwedeng bumalik, no? Hindi tayo only, pero pwede kayong bumalik, no, kung sakali sa ating fellowship. And supposedly meron tayong special number or testimony, di ba, Kuya Kurt? Tama, no? So i-skip natin 'yon, yung part na iyon. And then, parang magko-closing tayo doon sa group dynamics natin, di ba? Okay na ba yung mga name tags? Okay na, pinamimigay nyo na ba yung mga name tags? Sige, bigyan ko kayo ng mga 5 minutes para ibigay yung mga name tags. Sige. Okay, sige, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, yung mga ushers natin, para ibigay nyo yung mga name tags ng mga kasama nating mga young people. Well, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay may pag-asa. Naniniwala ba kayo na meron pa tayong pag-asa? Do you still believe that we still have hope? Or ang sabi ni Abraham, hope still lives, Christ still saves. No, yun ang ating pag-uusapan sa hapong ito. At habang tinatanggap ninyo yung inyong mga name tag, mapapansin ninyo, magkakaibang kulay yung mga name tag ninyo, di ba? Merong green, merong yellow, merong orange, merong pink. No, mamaya malaman ninyo kung para saan yung mga kulay na iyan. But anyway, pag-usapan muna natin ngayon, no? Focus muna tayo dito, mga kabataan. Okay, sa mga inaantok. Yung mga inaantok mamaya wala silang merienda. I mean, yung mga makakatulog mamaya wala silang merienda. No? Okay, so meron na bang name tag lahat? Meron na bang name tag lahat? Okay, magsabi ng amen ang mga may name tag na. Okay, so lahat tayo meron na. Pag-uusapan natin sa hapong ito, pinamagatan natin siyang may pag-asa dahil kay Kristo. No, ang sabi ni Abraham, hope still lives, Christ still saves. No, yan ang ating pamagat sa hapong ito. Ang sabi ng Jeremiah chapter 29, verse 11, kung meron kayong Bible, Jeremiah chapter 29, verse 11. Ito ang sabi ng Biblia. Okay, pakinggan nyo, young people, no? Okay, tingin na dito, pati yung mga officers, tingin na kayo dito, okay? So, ang sabi ng Jeremiah chapter 29, verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sino dito may plano na? May plano na ba kayo? Plano mag-asawa? Wala pa, bata-bata pa kayo, no? Okay? But my question is, do you have plans? Meron ba kayong plano? Ano ang plano ninyo 5 years from now? Or 10 years from now? No, siguro yung iba dito, 5 years from now, baka may jowa na ako. Maganda, kamukha ni Catherine Bernardo. Nicole Jean, ni Catherine Bernardo pala. Okay, kamukha ni Catherine Bernardo. Mga ganon. O kaya, sino ba? Sino ba yung mga sikat na artista ngayon? Diba? Okay? So, meron tayong mga plano, mga 5 years or 10 years from now. Okay, sino dito nag-aaral pa? Nasa ng kamay ng mga nag-aaral pa. Ay, lahat naman pala kayo nag-aaral, no? Ako na, nag-aaral pa ako. No? Lahat tayo dito nag-aaral pa. Pero, ang
mapapansin natin dito, ang sabi ng Biblia, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Okay? Idinugtong pa niya, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ang nagsasalita dito ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Okay? Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at birigin ko naman kayo. Ang Diyos ang mapagpalat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo ba na yung Jeremiah chapter 29 verse 11, isa ito sa pinakasikat na verse sa Bible. Sa English, ang sabi niya, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Naniniwala ba kayo na batid o alam ng Diyos ang kaniyang plano para sa inyo? Naniniwala ba kayo? Parang walang naniniwala. Okay? Sabi niya, "For I know the plans I have for you." Yung Jeremiah chapter 29 verse 11, isa ito sa mga paboritong talata sa Bible ng maraming kabataan sa panahon natin ngayon. Okay? Siguro, karamihan sa inyo ang madalas na lumalabas sa mga newsfeed ninyo, mga steps sa pagsayaw. Okay, doon sa TikTok, yung mga sayaw-sayaw, o kaya yung mga K-drama, ganon, di ba? Meron ba dito sa inyo, kapag nag-scroll siya sa newsfeed niya is, merong mga verse sa Bible ang lumilitaw? Meron? Gaano kadalas? Sa Facebook algorithm, ganito yung Facebook algorithm. Kung ano ang madalas mong tinitingnan, kung ano ang madalas mong kiniklik, kung ano ang madalas mong sinishare, iyon yung palagi ipinapakita sa'yo ng Facebook algorithm. Example, mahilig ka sa sayaw. No? Ang lagi ipapakita sa'yo ng Facebook algorithm, yung mga madalas sumasayaw. Kung mahilig ka doon sa mga inspirational quotes, at yun yung laging tinitingnan mo, nilalike mo, sinashare mo, lalo kang papadalahan ng Facebook algorithm na kaparehong content. So yung kung madalas na sinashare ninyo, kiniklik ninyo ay mga Bible verses na nangangahulugan na dadalasan din ng Facebook algorithm na padadalhan kayo ng ganun sa newsfeed ninyo. So ibig sabihin, kung titingnan ko ngayon, yung mga newsfeed nyo sa Facebook, kung ano ang makita ko sa newsfeed ninyo, yun ang madalas ninyong tinitingnan sa Facebook or sa TikTok. Okay? So, huli na kayo. No? Hindi may tatago yun. Ganoon gumagana ang algorithm ng social media. Kung ano ang gusto mo, iyon ang ibinibigay niya sa iyo. At maybe, yan din ang kadahilanan kung bakit madalang kayong makabasa o makakita ng mga biblical content kasi madalas hindi nyo iyon tinitingnan. Di ba? Hindi nyo yun nilalike, hindi nyo iyon sinashare. Hindi kayo nagtutuon, nagbibigay ng pansin sa ganoong klase ng content. So therefore, ang madalas makita sa inyong mga newsfeed ay mga bagay na madalas nagbibigay sa inyo hindi lamang ng entertainment, minsan, possible, makapagdulot sa inyo ng stress. Okay? Makapagdulot sa inyo ng stress. Pero, sabi ko sa inyo kanina, isa sa mga paboritong talata ng maraming kabataan ngayon ay ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Bakit? Kasi kinokonekta nila yung Jeremiah chapter 29 verse 11 patungkol sa kanilang mga pangarap. May pangarap ba kayo? Siyempre naman, hindi ba? Okay, pangarap na makapangibang bansa. Pangarap na magkaroon ng maraming pera. Di ba? Sino nangarap ng gano'n? Magkaroon ng maraming pera. Okay? O kaya, tungkol sa inyong goals. O kaya, yung tagumpay na gusto ninyong maabot sa buhay. Tama? May ganyan ba kayo?
May mga goals ba kayo sa buhay? May pinapangarap ba kayo sa buhay? Meron ba kayong gustong maabot sa buhay? O baka naman, kampante na kayo na nagpo-post kayo ng mga my day sa Facebook. Yung mga ganun ba? Pero, kabataan, yung Jeremiah chapter 29 verse 11, kung ilalagay natin doon sa tamang konsepto at tamang konteksto, iisipin natin na pangako ito ng Diyos na ibinibigay niya ang lahat ng gusto natin. No, aakalain natin na kapag binasa natin yung Jeremiah 29:11, iisipin natin na kung ano man yung lahat ng gusto natin, ibinibigay lahat ng Diyos. Pero listen, tingin dito. Sa totoo lang, ang talatang ito ay hindi tungkol sa ating sariling ambisyon. Okay, malinaw? Ang Jeremiah 29 verse 11 ay hindi pa tungkol sa ating sariling ambisyon. Ito ay tungkol sa tapat na plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Okay, ito ay plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Plano na matutupad at natupad na sa pamamagitan ni Kristo. Ano yon? Plano na nakaugnay sa church. Okay? Plano at pangako ng Diyos na nakaugnay sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, balikan natin. Ano ba yung sitwasyon ng Israel nung banggitin ng Diyos yung Jeremiah 29 verse 11? Alam niyo ba na nung sabihin ng Panginoon yung Jeremiah 29 verse 11, ang bansang Israel ay bihag ng Babylonia. Ano ang sitwasyon nila? Ano ang sitwasyon nila? Bihag ng... Ulitin natin. Ano ang sitwasyon ng Israel? Bihag ng... Okay, sila ay bihag ng Babylonia. Naranasan nyo na ang mabihag? Mabihag sa puso niya? Okay? O kaya, nakulong. Alam mo yan, nakulong sa friend zone. O kaya, nakulong sa talking stage. O ganun. O kaya, nakulong sa 5 araw lang na mag-boyfriend, mag-girlfriend, tapos balik na. Yung mga ganun. Okay? Kidding aside, guys, no? Ang sitwasyon ng Israel, nung sabihin ng Panginoon yung Jeremiah 29 verse 11, sila ay bihag sa bansang Babylonia. No, literal na sila ay bihag sa bansang Babylonia. So, ibig sabihin, sila ay nasa isang bansang banyaga. Anong dahilan? Ano ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay bihag sa Babylonia? Dahil sa kanilang kasalanan at idolatry. Okay? Dahil sa kanilang kasalanan at idolatry. Kapag ang tao nagkakasala, anong ginagawa ng Diyos? Ha? Kapag ang tao nagkasala, anong ginagawa ng Diyos? Pinapalo. Dinidisiplina. Naranasan nyo na mapalo ng belt? 2 por 2. O kaya hanger. Okay? Ang bansang Israel, dahil sa kanilang kasalanan at idolatry, sila ay dinisiplina ng Diyos. So sila ay nabihag sa Babylonia, at nung sila ay mapunta sa Babylonia, ang isip nila, wala na. Finish na. Wala na pag-asa, wala na hope. Yan ang nasa isip nila. Finish na tayo, sabi niya. Pero sa gitna ng sitwasyon na sila ay bihag, sa Babylonia, sinabi ng Diyos, may plano ako para sa inyo. Okay? Isipin niyo yun. Na-imagine niyo? Sila ay bihag sa Babylonia, at habang sila ay ngumunguy-nguy, umiiyak, nagdadalamhati, hirap na hirap, isip nila, finish na, wala tayong chance. Ang sabi ng mga Israelita, right at that moment, sa kanang kalagitnaan, ang sabi ng Diyos, meron akong plano para sa inyo. Okay? Kapag sinabing plano, it is something that will happen in the future. Tama? Tama ba? Plan is something that will happen in the future. So, ang Panginoon, may plano siya para sa bansang Israel. Pero, imagine this, habang hinihintay nila yung katuparan ng plano
hindi agad naalis ang kanilang paghihirap. Okay? Nung banggitin ng Diyos, ang plano niya sa bansang Israel, hindi naman nawala yung paghihirap nila, bihag pa rin sila sa Babylonia. Inaalis-pusta pa rin sila. Okay? Pero, sa gitna nun, kapag alam mo merong plano ang Diyos, alam mo na merong katiyakan dahil ang Diyos ay tapat. Hello? Tama ba? Alam mo na merong katiyakan sa gitna ng paghihirap kasi may plano ang Diyos, at dahil merong plano ang Diyos, meron kang katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kaniyang sinabi dahil siya ay tapat. Okay? Ang Diyos ay hindi katulad ng mga manliligaw or nililigawan ninyo. Diba, naranasan niyo na, ang sabi ni girl, study first. Diba? Nung nililigawan mo, sabihin niya, study first. Makalipas ang isang linggo, may ibang nanliligaw na. Nakalimutan yung study first, di ba? Okay naman yung lalaki, sasabihin, hintayin kita, di ba? Okay, magtsatsaga ako na hintayin kita, pero makalipas ang isang buwan, ano nangyari? Wala na. Okay? Away-away na. Di ba? Anong ibig kong sabihin? Ang Diyos ay hindi katulad ng taong nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na kapag nangako, pinapako. Bakit? Bilang mga kabataan, hindi mo pwedeng isipin na tapos na ang lahat dahil sa iyong kasalanan o pagkakamali. Okay? Hindi natatapos ang lahat sa iyong kasalanan o pagkakamali. Marami mga kabataan sa panahon natin ngayon, kapag nagkamali, nagkasala, ang ginagawang paraan, nagpapakamatay, nagpapatiwakal. Tama ba yun? Diba? Ang ibang mga kabataan, kapag pinagalitan ng mga magulang, lumalayas sa bahay. Diba? Kasi iniisip natin, wala na, tapos na, dulo na. Nagkasala ako, meron akong pagkakamali, pero tandaan nyo ito. Based sa ating sinasabi, merong pag-asa kung tayo ay babalik sa Diyos. Okay? Merong pag-asa kung tayo ay babalik sa Diyos. Ano ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11? Sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Ang sabi niya, it is a future and hope. Kinabukasan, hinaharap at pag-asa. Alam niyo ba mga kabataan na walang shortcut sa paglutas ng problema? At kung meron mang shortcut, hindi yun tamang paraan para lutasin ang problema. Walang shortcut sa paglutas ng problema. Alam niyo sa Bible, merong word na shalom. Alam niyo ibig sabihin ng shalom? Ang ibig sabihin ng shalom ay kapayapaan, buong kapayapaan, o kaya naman katuparan, o kaya kaligtasan. Ang ibig sabihin, ang plano ng Diyos ay hindi para sa ating convenience. Ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos ay hindi para alisin yung ating mga problema, kundi sa isang banal na layunin niya para sa atin. Okay, naniniwala ba kayo may layunin si God sa buhay ninyo? Ang tanong, alam ba ninyo kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay ninyo? Alam ba natin? Okay, mamaya, i-share ko sa inyo kung paano. But anyway, let me remind you of this. Paalala mga kabataan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa diploma. Hello? No? Ang tunay na tagumpay hindi nakabase sa pagkakaroon mo ng tagumpay. Pero hindi ko sinasabing huwag niyo pagbutihan yung pag-aaral ninyo. Maganda na ayusin ninyo ang pag-aaral ninyo. Pero ang sukatan ng tagumpay ay hindi nakabase sa iyong diploma o kaya ng iyong trabaho. Alam nyo, hindi rin ito patungkol sa inyong love life. No, ang basihan ng iyong tagumpay ay hindi nakabase sa inyong love life. Ang basihan ng tagumpay ay nakapatungkol, makinig,
Ang basihan ng inyong tagumpay ay nakapatungkol sa inyong pagkakilala at paglakad kasama ng Diyos. Yan ang tagumpay. Ang tunay na tagumpay kapag kilala mo ang Diyos at kung lumalakad ka kasama ng Diyos. Diba? Mayroong mga ibang mga kabataan kapag nagkaka-love life, nakakalimutan ng simbahan. Alam mo yun? Nung walang love life, ang sipag sa ministry. Pero nung magka-love life na, nakalimutan yung ministry. Diba? Love life first, before the Lord. No? Love life muna, bago si Lord. Ganun ba? Okay? Nakakalimutan yung ministry, nakakalimutan yung relasyon kay Christ dahil sa kanilang love life. Meron namang iba, nakakalimutan yung relationship kay Christ dahil sa kaka-cellphone. No? Meron namang iba, nakakalimutan yung relationship kay Christ, kaka-aral. Study first. Mamaya na lang si Kristo, makapaghintay naman yan. Okay? Pero, okay, listen. Ang basihan ng ating tagumpay ay nakapatungkol sa pagkakilala at paglakad natin kasama ng Diyos. Okay? At pangatlo, ang kaganapan ng plano ng Diyos sa Jeremiah 29:11 ay nangyari na kay Kristo. Paano nangyari yon? Ang katuparan ito ay matatagpuan sa ministry ni Jesus. Anong ibig sabihin? Nung si Jesus Christ ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Alam natin yung kwento, di ba? Nung si Jesus ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing siya, siya'y muling nabuhay. Alam niyo ba, nung tayo ay sumampalataya kay Jesus because of His death and resurrection, tayo ay binigyan ni Jesus ng tunay na future and hope, kinabukasan at pag-asa. Bakit? Makinig, ahanin mo ang diploma, Kurt. Ahanin mo ang love life, Gen Red. Ahanin mo yung iyong magandang trabaho, ahanin mo yung maraming pera, kung pagkatapos ng buhay mo, sa impyerno ka naman mapapahamak. Di ba? Tama. Does it make sense? Okay, ahanin mo ang diploma, ahanin mo yung love life, ahanin mo yung maraming pera, yung trabaho, yung career. Kung pagkatapos ng buhay mo, mapapahamak ka naman sa impyerno. Sabi ng Bible, ano ang mapapala, ano ang pasinabang ng tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa sanlibutan, kapalit nito ay ang kanyang kaluluwa. Walang kwenta. Walang kabuluhan. Di ba? Kaya yung pagpapakapagod natin sa pag-aaral pero nakakalimutan natin si Christ, walang kwenta. Walang kabuluhan, yung ganon. Na parang si Jesus, optional lang siya. No, na parang si Jesus, part-time lang siya ng buhay natin. Hindi natin priority si Jesus. Ano ang kwenta ng mga bagay na ginagawa mo, pero wala ka namang maayos na relationship kay Christ. Pero ito yung magandang balita. Tandaan natin na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ, tayo ay magtatamo ng future and hope. Alam niyo ba, hindi naparito si Jesus Christ para bigyan ka ng magandang trabaho. Okay? Hindi siya dumating dito para bigyan ka ng magandang trabaho, magandang buhay. Okay? Naparito si Jesus Christ upang bigyan ka niya ng bagong buhay. Malinaw? Para bigyan ka ng bagong buhay. Sino dito may cellphone? Taas nga ng mga cellphone ninyo. Okay. Secret, walang dalang cellphone milagro. Okay, lahat tayo dito may cellphone, di ba? Etong cellphone na ito, okay, kapag na-lowbat na, ano ang kailangan nyo? Charger. Bakit? Ang cellphone, gaano man siya kaganda, kapag walang baterya, di ba? Walang kwenta. Di mo magagamit Tama? Alam nyo, ganyan din yung buhay natin kay Kristo. Kapag tayo ay hiwalay kay Kristo, wala rin kabuluhan yung buhay natin. Bakit? Si Jesus ang tanging source ng tunay na buhay. Okay, paalala, last na lang ito, no? Last na lang. Paalalahanan ko kayo mga kabataan na mapanganib ang pag-ibig sa pera, kasikatan sa pamamagitan ng kompromiso.
Anong ibig ko sabihin? Maraming kabataan ngayon ang naaakit sa pangarap ng pera at kasikatan. Gusto ng instant TikTok fame, kasikatan sa TikTok. Gusto ng mga kabataan easy money, gusto ng mga kabataan recognition, ma-recognize sila. Pero tandaan natin, hindi lahat ng daan patungo sa success ay mula sa Diyos. Tama? Hindi lahat ng daan patungo sa success ay mula sa Diyos. Ang sabi ng 1 Timothy 6:9, sino mang naghahangad na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso. Yan ang dahilan kung bakit maraming lumayo na sa pananampalataya. Maraming kabataan ang handang magkompromiso na kailang pananampalataya kapalit ng pera o kasikatan. Isang shortcut na kalaunan ay nagdadala ng kapahamakan o pagkawasak. Tandaan natin, ang Jeremiah 29 verse 11 ay hindi lisensya para habulin ang sariling ambisyon sa maling paraan. Ang plano ng Diyos ay laging malinis, matuwid, at nakasentro sa kaniyang kalwalhatian. Ang tanong, handa ka bang tanggihan ang compromise kung kapalit nito ay ang kabanalan? O handa kang isuko ang iyong integrity para sa pansamantalang kasikatan? Okay? Ito yung hamon po sa inyo mga kabataan. Yung Jeremiah chapter 29 verse 11 ay mayroong connection sa church, kasimbahan, sa mga mananampalataya. Anong ibig sabihin? Ang pangakong ito ay ibinigay sa bayan ng Diyos. Yung Jeremiah 29 verse 11, hindi sa individual lamang. Anong ibig sabihin? Sa bagong tipan, ito ay ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Kaya kung sinasabi mong umaasa ka sa plano ng Diyos, okay? Sino dito umaasa sa plano ng Diyos? Sa Jeremiah 28:11. Amen? Amen? Ano ibig sabihin yan? Kung sinasabi mong umaasa ka sa plano ng Diyos, dapat committed ka sa kanyang iglesia. Young people, anong ibig kong sabihin? Kung sinasabi mong sumasampalataya kay Jesus Christ, hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong relasyon sa church. Hindi mo pwedeng pabayaan yung pag-a-attend sa gawain ng ministeryo. Hindi mo pwedeng pabayaan yung every Sunday may pananambahan tapos wala ka. Kailangan connected ka sa church. Bakit? Ang church kasi, siya yung katawan ni Kristo. Si Christ ang ulo, ang church katawan niya ni Kristo. So kung sinasabi mong umaasa ka kay Jesus, tapos bahagi ka ng katawan ni Kristo, pero hindi ka kasama sa katawan ni Kristo, meron na ba kayong nakitang paalang pero naglalakad mag-isa? Na-imagine nyo to? Putulin ko to. Tapos, makita nyo, mamayang gabi, naglalakad mag-isa, itong isang building ito. Anong tawag doon? Anong tawag doon kapag nakita nyo yung gano'n? Monster, halimaw, maligno. Diba? Anything na lumalakad apart from the body, maligno. Diba dati mayroong kinakatakutan, sabi ng mga magulang natin, sige lumabas ka ng gabi. May kita mo yung lalaking pugot ang ulo. Diba? Bakit tinatakot tayo? Because that is a monster. Hindi yun natural, hindi ba? So ngayon, hindi pwede sa isang kabataan, Kristiyano ka, sumasampalataya kay Jesus Christ, pero pinapabayaan mo yung iyong companionship sa iyong relationship sa church. Yun ang challenge sa atin. Kailangan maging committed tayo sa church. Pahalagahan natin yung ministry. Pahalagahan natin yung pagtitipon, yung mga every Sunday na worship service. Okay? Alam nyo, delikado ka. Kapag hindi ka dumadalo sa isang tapat na simbahan, delikado ka. Ang kabataan na hiwalay sa iglesia ay parang baga na nahiwalay sa apoy, unti-unting namamatay. Iba dati, excited ka na mag-attend kapag Sunday, tapos sinubukan mo, wag na ako mag-attend ng isang linggo, tapos nasanay ka na. Mapapansin mo, every Sunday, sanay ka na hindi nag-a-attend. At di mo napapansin, unti-unti namamatay ka na, yung spiritual life mo namamatay na. Diba? Bakit? Pinabayaan mo in the first place yung iyong kaugnayan sa simbahan. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Okay? Hindi mo pwedeng tanggapin at angkinin yung plano ng Diyos sa simbahan, tapos hiwalay ka sa simbahan, dapat nakikisama ka. Nakipag-fellowship ka. Hindi lang
once a month or every time na mayroong youth fellowship, kinakailangan ito ay bahagi ng buhay natin. Bakit? No? Ang tunay na tagumpay nakasalalay sa pagkakilala natin sa Diyos at sa relasyon natin sa Diyos. Okay? Pangwakas, kahuli-huli yan, mga kabataan. Ang Jeremiah 29:11 ay hindi simpleng motivational verse. Ito ay pangako ng Diyos na may plano siya, isang plano na natutupad kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, wala kang future and hope. Okay, wala kang kinabukasan at pag-asa kung wala ka kay Kristo. Pero kung na kay Kristo ka, kahit mahirap ang sitwasyon, may katiyakan ka. Kaya, ano dapat gawin? Lumapit ka kay Kristo, itali mo ang iyong buhay sa Kanyang iglesia. Kabataan, paalala. Huwag mong sayangin ang buhay sa paghahabol ng pera, kasikatan sa maling paraan. Ang tunay na pag-asa at kinabukasan ay nasa plano ng Diyos kay Kristo at sa Kanyang iglesia. Nawa, itanim natin sa ating mga puso at isipan ang patungkol sa mga bagay na ayon sa plano ng Diyos na Kanyang inilahad sa Kanyang bayan, na kung saan sa ganitong pagkakataon, maaalala natin na ang Diyos ay tapat at hindi niya lilimutin ang Kanyang mga pangako sa atin. Okay, pangako ni God, mamahalin ka niya. Pangako ni God, iingatan ka niya. Pangako ng Diyos, poprotektahan ka niya. Pangako ng Diyos, aalalayan ka niya. Pangako ng Diyos, babantayan ka niya. Bakit? Kasi ang lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus Christ ay mga anak ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon.